Magigisa itong MMDA sa akin. Magigisa itong MMDA sa akin. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ano nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin Intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA Terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exit sa EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Isang Soler lang naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natuko yon, kakausapin natin yung security. Most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito'y mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtaka, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap na sa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok doon sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusigit mag-imbestiga, hindi, pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Pinay-escort illegally. That's illegal, I suppose.
ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators, hindi pag-escort ng mga VIPs, hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. Sir, nagfile na kayo ng resolution regarding this? I will draft a resolution para in legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want Senate investigations, bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. May mali ba sa pag-release pa, sir, ng mga protocol plates? Is there any, kasi sir, kayo senador kayo eh. Is there any- Wala akong protocol plate. Yun, sir. So, may need pa ba na bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang naabuso lang, sir. Though hindi naman senator this. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako ay senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them, para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba, sir, ba't hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate. Hindi, kaya bangan yun. I don't know. Sa iba siguro, maaari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak ng isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness sa senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Dali. Kausap niyo na sila yung senador. Sir, nakausap yun yung senador. Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, yung biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang sakay, sir, ng Escalade Kamag-anak. ng senador, sir. Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. Father po ba? Tingnan nyo lang yung picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Manila. Ha? Sa Metro Manila. Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na match yun. Dun sa, Ano po? tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senator. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So, sir, paano yun? Fake ba talaga or hindi yung protocol plate na gamit nung... Sabi ng LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Sir, but how did the kamag-anak have access to that plate? Kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Sige, sa iyo na. Sir, pwede po ba talaga yun na ipagamit ninyo? Bawal. Na hindi sa kanya? Hindi transferable yung... Have to be in the vehicle. Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. Sir, sabi kahapon ni SP, Sir, sabi ni SP, Pwede kung daw. yung daw siya nagsakay ng- tapos na ihatid, di ba? But with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong,
dapat hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So sir, kung maghahanda kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya unless na ma-identify na talaga. Sir, pero your intel, kilala nyo na, sir. Hindi nyo lang pwedeng sabihin sa amin. Tama po ba, sir? Yung intel na binigay sa akin, yes. Kilala nyo na yung kamag-anak and the senator, sir. Sir, Yes. pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama, hindi, tama sa information. Tama ba? Information ka? Galing sa iyan. This is information. Information is Well, ang may-ari ng sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board member? Binanggit niya. William and Kenneth Gatchalian. Anong pangalan? William and Kenneth Gatchalian. Okay. Do you have the same information? Quote him. Sir, same information, just to confirm. Yes. Okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. At validated yung intel na yun, sir. Well, A1 info yung sa akin. Sen, hindi ito. Alam naman natin, this is not the first time that this happened. Should there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Yung mga, lalo na yung mga elected official, then yung iba kasi cabinet members, yung iba justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah. Bilang committee chair ng Senate Committee on Public Services ng Senate, siguro yan isang imbestigahan ko kung paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi naabuso na eh. So, lahat na po, lahat ng protocol. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, sa Vice President, Supreme Court Justice, Senate Speaker, Senate President. So, sir, just to be clear, kahit po humarap na yung driver nung Escalade, mag-iimbestiga pa rin po kayo, sir? Yes, pag umarap na yung driver, tapos na-sanction na yung driver, at nag-apologize yung may-ari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa may-ari o sanction, I will still investigate. Why? Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the nth time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa yung mga big bike na binadyetan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA. Sabi ko kanina, nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon pa lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the office of the president, i-pull out mo lahat yan. Pagtrabahuin mo dyan sa EDSA. Gamitin yan. At wala na dapat mga funeral na escort. Sir, so far kasi ang humarap pa lang yung driver, pero sa investigation niyo po ba, pahaharapin niyo rin yung sakay ng Escalade? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakakatakas. So even the driver, sir, hindi niyo na patatawag sa inyo? Pag umamin na, bakit natin patawag? Pag sinabi na niyang ako po yun at nirevoke yung license niya o kung man parusang pinataw ng LTO, hindi natin siya kailangan. Tapos yung VIP nag-apologize at kung meron mang parusa para sa kanya, pinataw ng LTO, whatever, then ba't pa natin siya imbestigahan? Tutuloy tayo nga sa MMDA. Kakausapin ko yung DOTR. How about yung LTO, sir? Just in case na lumitaw na hindi naman pala fake yung number 7. Isa rin yan. Kasi sabihin ko, bakit kaya nag-issue agad ng statement, napakaagang statement na fake yun samantalang hindi pa kayo sure. Kasi ang sinabi lang, kasi may curve daw. Yun ang pinagbasihan. Pati numbers at markings. Hindi ko alam kung
paano nilalaman yung ganong klaseng information. But anyway, that has to be investigated as well. But sir, concerned din kung nakakapag-release ka ng peking plaka kasi that will be abused by many, sir. Lalo yung 7 is hindi siya, sir, usual. Siguro, kaya siguro nagpagawa ng peking plaka, malakas ang loob niya dahil may kamag-anak ka siya na 7. Maaari din siguro. Na yung senador, sir. I'm sorry? Nakausap niyo din, nag-reach out kayo dyan sa senador na yan. Ang masasabi ko lang, nung pumutok tong balita sa news una, yung mga senador na alam kong may puting Escalade o may puting SUV, Escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yun, baka ikaw. Lahat silang sabi, hindi ako yun, hindi ka yun. And then naniwala ako. And then sa pag-further investigate ko, nalaman ko na kamag-anak. Sir, kung tataasan yung multa, isusulong niya rin po ba? Sa doon yung mga lumalabag doon sa bus. Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa, 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? And sir, another factor, baka hindi visible na dapat bus lane yun. Kasi madami din, di ba, na ano? Isa pa yan sa tatalakayan ko sa DOTR. Yung DOTR mapapagalitan ko rito. Dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector, na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binudget sa bus lane na yan. Kaya question ko yan during the last hearing. Concrete lang yun, sir, di ba? Concrete barrier lang, sabi ko, paano naging billions yan? Kasi na pambayad sa security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Ginto. Bakit umabot ng bilyones? Billions para to put a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalakayin ko. Kasi kapos na ako sa oras ng last hearing sa DOTR sa Public Services. So sinuspend ko. Sa susunod na hearing tatalakayin ko yan. ASAP yung hearing. Yes, next week. Sir, yung sa 50,000, seryoso po kayo ganung nakalaki? Kung ako masusunod, kung akong tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatigas ang ulo. Kasi 5,000, kayang-kaya. Isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin ng mga violators. Sir, will you also push ko na dapat 24/7 may nagmamando may mga tao? Dapat. Anong use na binadgetan mo yan ng by the billions, maglagay ka ng bus lane para mabawasan yung traffic sa EDSA tapos hindi mo bantayan? Diba? Isa pa, itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasing bota, walang kapote. So itong DOTR, tatamaan din to, DOTR and MMDA. Saan nyo dinala yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? Pero sir, di ba mag-focus na ang Senate sa budget? Paano po natin isisingit yung revelation? Kakausapin ko ang aking Senate President tungkol dyan. Fridays ata, pwede. Fridays, pwede. Monday to Thursday lang yun. Thursday. So Fridays. Kung kailangan Sabado, di gawin natin Sabado. Sir, ilang senador lang, ilang senador sir ang may Escalade, may puting Escalade? Ang nabigay sa akin na information, na-escalate, puti na SUV. Puti na SUV. Marami din. Ayun, may Escalade. Isa. Hindi ko alam. Hindi, meron may puti na Escalade na ibang senador. Puti, basta't hindi siya yon. Sinabi ko nga, hindi yung senador. Walang senador Pero dito. sir, nung nakausap mo yung senador, hindi niya sinabi na kamag-anak niya. Wala, inisya sa kanila nagsabi ka mag-anak. Kasi nilapitan ko, biniro ko, sabi ko, boss, baka sa iyo yun, boss. Sabi ko, sabi niya, hindi sa akin yun. Tapos later on yun na po nalaman, sir, na kamag-anak. Later on na lang. Nagsipasok, kasi pinost ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. Sir, pero may in one way or the other, para palanagutan yung maputing senador na sa nangyari. Hindi, kasi isa pa ito, dahil nung pinost ko sa Facebook ko, yung tungkol dito sa insidente, dinera ko, challenge ako ng ilang mga netizen doon. Sabi, hanggang salita ka lang tulpo, titiklop ka rin.
Kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman, doon sa post ko, wala akong sasantuhin. Kahit saan tayo makarating. Hindi, kasi... kasi... Hindi ka lalabas ng room na to. Hindi, kasi talagang hanggang sa... Kaya doon sa... nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. I-surrender mo yung tunay mong driver, and then mag-apologize ka, humarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron maipapato na sanction ng LTO sa iyo o ng other agency sa iyo, tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Sige, ilang araw lang, mawawalan din yung kahiyan na yan. Sir, better Meaning ba? itong nakita natin driver na to, hindi siya yung driver. May lumutang na driver, I've heard. Pero I don't know if that's the true driver o fall guy lang siya. I don't know. We can tell. Until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. Pero fair ba? Kasi ang hinaharap nga nila, sir, yung driver, but not the VIP. But for your part, gusto nyo, sir, dapat humarap din sa LTO, sir, yung VIP na sakay. Correct. Kasi bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver, sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi man pupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutusan ni VIP. Yun lang yun eh. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver. Ang pating, yung nasa likod. Pero sir, better ba kung yung senador payuhan yung kanyang relative na mag-surface na nga at mag-apologize? Nasa kanya yon. Sir, very detailed yung flight details niyo, yung from Narita to Tal. So, identified naman doon sa flight details, di ba, kung sino yung VIP na yun. Hanapin nyo. Tingnan nyo doon. Tingnan nyo doon. Hindi ko eh. Kasi ano, may data privacy kaya ayaw ibigay sa akin ng Philippine Airlines. I was trying to ask Philippine Airlines pero sabi, sorry, may data privacy. Pero baka sa inyo, pwede. Sir, pag di nyo daw i-identify, ipapatulog ko yun, sir. Okay? Okay na tayo? Sige, thank you guys. Dahil nga doon sa malaki na bilyones yung binalik nila sa treasury. Depends yan kay Senator Bongo. Siya kasi yung committee chair dyan eh. Pero sa inyo, sir, tingin nyo, Depende. Mag-attend ako sa susunod na hearing and then let's see what happens. At titingnan ko kung ano yung maging flow ng investigation, ang mga information na lalabas doon. And then I will base my decision at pagdating sa hearing na yan. Kung ano yung dapat kong gawin. Sir, which agency yung nakikita mong dapat mas malaking may budget cut para ma-realign naman doon sa mga may kailangan na budget? DNR. Wala namang ginagawa masyado yan. DNR. Kasi puro tour lang yung diyan, yung boss diyan. Palaging nagbibiyahe ng biyahe. Pero sir, conforme kayo doon sa pag-adapt ng Senate doon sa House version na 700 million na lang inilagay sa OBP. Well, Pinagasa na 1.3 billion. choice yan ni Senate President. Sir, ikaw, as member ng Senate, do you support that decision? Well, kung ano yung ng majority, anong gusto ng nakararami, ayoko naman mag-isa lang magsabi na mag-isa lang magsabi na hindi. So, siyempre, kung ano yung desisyon ng nakararami, I will go for it. Yeah. Thank you.